we need to check reality. Paggapangan sa barangay po, diyan bumubuhos ang pera. Diyan bumubuhos ang ayuda. Kaya nga nagpapatayan pa nga, di ba? Barangay captain lang nagpapatayan pa para sa posisyon. Bakit? Andun ang pera. Pag walang panggastos, and sasabihin ko sa iyo, I'm just being honest. Okay? Kung panggastos, konti po ang pera ng PDP compared sa pera ng administrasyon. Diyan tayo posibleng mahirapan lumaban kasi sagapangan. Nagiging honest lang ako. Bakit ko sinasabi yan sa inyo? Para ito'y trabaho natin na ikampanya itong talagang makakatulong sa ating bansa. Ikampanya natin sila. Diyan sa mga liblib na lugar, diyan sa mga barangay na hindi maaabot, doon sa inaabot ng ayuda, diyan tayo delikado. Andiyan po ang legalized bayaran. So pagtulong-tulungan po natin yan. Kampanya natin sa ating mga kamag-anak, kapitbahay. Sabihin natin, huwag ka maniniwala dyan. Nagbibigay lang ng ayuda yan, pera nyo yan. Paliwanag natin. Kaya ko po ine-explain po sa inyo to, hindi para siraan ang PDP, kung hindi para tulungan natin sila. Ang hirap po ng laban natin ngayon. Isipin mo. Nasa top si Lito Lapid. Anong nagawa ni Lito Lapid? Si Amy nasa top. Anong nagawa ni Amy? In the first place, hindi ako naniniwala sa survey nila. Pero pwede yun. Bakit? May pera tong mga to. May makinarya sila. So pagtulong-tulungan po natin. Kaya nga kami, hindi namin tinitigilan yung pagkalat ng balita na totoo. Gusto natin ng bagong Pilipinas. Tama si Robin eh. Ang binoboto naman natin, luma. Sila nang sila. Bago. Kung gusto natin ng bago, bumoto tayo ng bago. Bakit natin iboboto yung luma na wala namang nagawa? Sige nga, bigyan nyo ako ng lehitimong nagawa ni Lito Lapid? Ni Amy? Si Castro, tumatakbo pa. Ano ba naman? Diba? Kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survival. Pumasok na nga sila dyan eh. Isipin mo, sinuspindi. Kasi sabi ni, alam mo, duda ako dito kay PRRD na pinaparinigan niya at kinakausap niya si BBM dahil duda ako, alam ni PRRD na magkakaroon ng takutan. Inunahan na nga ni Martin. Walang kalaban si Martin. Oh, hindi pinayagan ng COMELEC yung kalaban ni Martin. Di-disqualify. O, edi congressman na naman si Martin. Edi speaker na naman yon. Bakit? Walang kalaban eh. Yan po exactly sinasabi. Wala naman sanang takutan. Walang gapangan naman sa COMELEC. Walang gapangan sa judge. Wala yung ganyanan. Laban tayo ng patas. Martin, lumabang ka naman ng patas. Yan yung sinasabi ni BP Sara sa'yo eh. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Duwag ka. Takutan ng laban mo. Pinauurong mo kalaban mo. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Wala pang pahayag si BBM. Alam mo naman, naghahangto si BBM. Bago sumagot ito, mga it takes forever. O, kukonsultahin niya na naman yung political. Marcos, wag mo nang konsultahin yung political analyst, political advisor mo. Yung tagapayo mo.
Walang naitutulong na mabuti sa yung tagapayo mong yan. Pambihira. Mali-mali talaga ang sagot mo. Sumagot ka na agad. Pero alam ko, style nito, dilipas muna ng 2-3 araw bago sasagot eh. Mag-aano muna to, hibernate. Oh, pupunta muna sa alapaap siguro ito. Pahinga-pahinga siya ron. Pupunta siya sa happy-happy place. Manunood ng concert. Habang nagpapaka-happy. Oh, bad trip kayo pare. Heavy. Tapos saka siya sasagot. Gising na siya ulit. Oy, presidente ko. Ano ba? Ano sasagutin ko? Kabobo naman nung kanyang advisor, yung tagapayo niya, kung ano-ano sinasabi. Jesus naman. Tingnan mong kagaguhan ni Marcos. Lagi niyang sinasabi walang blank space, walang blank item. Sa GA. Anong GAA? GAA? Gago. Hindi nga ga-abay kami. Sino ba nag-a-advise nag-a-advise sa'yo, bongbong? Nagiging bobo ka tuloy. Nagiging ga ka ng kaya ka nagtapagkamalang gago. Ang pinag-uusapan, Bicam, parang ginising siya. Oy, sabihin mo. Hoy, presidente ka. Sabihin mo, walang blank item sa GAA. Ang tagal na natin nag-uusap, Bicam nga eh. GAA naman to ng GAA. Naiintindihan nyo? Delayed na nga siyang sumagot, sabit-sabit pa. Sandro, batukan mo yung advisor ng tatay mo ha. Mali-mali yung sinasabi. Nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa Leaders Summit ng Partido Federal ng Pilipinas kanina. Gaya-gaya pa talaga. Yan ang sinasabi ko. Ha? Ang influence ng Duterte. They lead, the Marcos follows. Alam bakit? Ang gumagawa ng balita, nag-meeting ang PDP sa Davao, nagsalita si PRRD. Kanina nagsalita naman to si Marcos. Doon sa kanyang partido. Nakikita nyo na? Nagre-react lang sila sa kung ano ang gagawing aksyon ng mga Duterte. Diyan pa lang kita mo na the leadership, yung pangunguna ng Duterte, kakaiba talaga. Ito na raw ang huli nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Bakit mamamatay na ba si Marcos? Ito na daw huli nilang pagpupulong. Ma-overdose ng ensimada? Pahuling Sa summit ang mga kandidato ng partido. Okay, next topic po tayo. Dito naman tayo, pag-usapan natin itong pag-usapan natin itong rally at nang tayo ay may pagtawanan. So comedy naman tayo, masyado tayo seryoso pagtawanan natin yung rally. Bukod sa rally sa EDSA Shrine, una na ring nangalampag ang ilang grupo sa People Power Monument. Inip na raw silang ma-impeach ang vice-presidente. Galawang makabayaran black. Di ba? Pansin mo itong mga komunista na ito. Itong makabayaran black. Ay, sarap yung pagtawanan. Ang balita ko, ang dami nyo raw, 250. Ay! Bibi Sara, mag-resign ka na. Magpa-impeach ka na. Ang dami nag-rally, 250. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Alas 9 kaninang umaga, nagmarcha ang higit 4,000 Galit na galit pa si Kuya. Magdalo at iba pang Magdalo. sa White Plains Avenue papunta Magdalo. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic sa Sa daming dumalo. 250 yung dumalo, nag-traffic pa. Samantalang yung rally ng Iglesia ni Cristo na nilahukan ng marami pa grupo, milyon, hindi nag-traffic.
Bobo talaga tong mga to. 250 na nga lang nag-rally traffic pa. Magdalo. Hoy, Trillanes! Boboy! Ayusin nyo yung... Alam mo kaya pinagtatawanan kayo ng mga ako sa totoo lang, kung ganito lang din ang rally, hindi na ako pupunta. Magmumukha lang tayong tangal dyan eh. Pero nag-uusap na kami ha. Nag-uusap kami. Kami nila Jay Guevara kanina. Sabi namin, puntahan natin to. Ha? Masyado tayong seryoso. Sa susunod na rally, punta tayo na meron naman tayong pagtawanan. Ha? Nang nakaka-relax tayo. 250 nag-traffic. Paligid at sa EDSA northbound. Habang nagpoprograma, biglang umulan. Pero hindi yan alintana ng mga nagprotesta. Biglang umulan. Pati langit kalaban nila. Demonyo kasi ito mga. Parang tangal. 32 million yung bumoto kay VP Sara. Mas mataas pa siya sa presidente. Alam nyo ba, sa history ng Pilipinas, si VP Sara ang pinakamataas ang boto sa history ng Pilipinas. Tapos patatanggal nyo si VP Sara, 250 kayo. Ay, VP Sara, hindi kasi andito yung poster, di nyo makikita. Andito yung poster ni VP Sara, kausapin ko lang sa bagya. VP Sara, hoy! Kawawa ka naman, pinagre-resign ka ng 250. Ang liderato ng Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Anong petsa na? Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panagutin na si Sara Duterte. Sino ba yun? Sino? Sino to? Ito yung si ano eh. Sino to yung gumaganap na ano? Yung gumagaya kay ano, kay Brother Eli. Sino yung gumagaya kay Brother Eli Soriano? Sino naman to mga sino naman yung mga pinag-interview ninyo? Pambira. 32 million yung gigibayin nyo. Ito mga pinag-i-interview nyo. Aquino daw ito. Basura na yung Aquino eh. Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Kabilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa BC. Brad, anong tinitake mo? Nagtatanong lang ako kasi parang isang bulate na lang pipirma sa'yo. Ay, kumain ka naman ng bigas kasi sasabihin nila marami ka pang kakaining bigas. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Galit na galit si Brother Eli, Hindi si Brother Eli. Yung gumagaya kay Brad, ano pangalan nun? Si Basta nakalimutan ko. Pakilagay nyo nga dyan na maalala ko. Kiko Aquino D. Sino naman yan? Ayon yung House, sabihin nyo na tama yung pagpatay. Sabihin nyo na tama yung pagnanin. Akala niya naman natatakot siyang si VP Sara sa kanya. May bilang ba yan? Galit na galit pa. Akala mo may bilang siya. Yung paglulustay ng pera ng bayan, please hear the impeachment now. Do your jobs. May hiwalay na rally din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa Ginawa pang dalawa, kakaunti na nga kayo, naghiwalay pa. Para kayong mga loko-loko. Liwasang Bonifacio. Nung nagpunta kami nung rally na pinangungunahan ng INC, grabe. Dami talaga. Kahit saang anggulo mo tingnan, madami. Anong nangyari sa impeachment? Muna ng taong bayan ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o tama na. Giit nila, huwag nang makialam si Pangulong Bongbong Ayan ang ayoko. Mamaya didiscuss natin yun. Marcos sa impeachment case. Hayaan daw na kumilos ang Kongreso. Ayaw daw sa magnanakaw at wag na daw makialam si BBM. Ako hindi ko sinasakyan yan. Tigilan nyo ako sa kakadrama nyo ha. Hindi naniniwala yung mga matatalinong Duterte supporters
na ayaw ni BBM ma-impeach si BP Sara. Na pinipigilan ni BBM ang impeachment ni BP Sara. Hindi totoo yun. Tigil-tigilan nyo, drama nyo. Hindi po bebenta yan sa Pilipino. Ha? Gusto ni BBM, iba man ang sinasabi niya, gusto ni BBM ma-impeach si BP Sara. Kung ayaw niya ma-impeach si BP Sara, dapat hindi niya pinalamon dyan sa buhaya sa Kongreso. Running mate niya si BP Sara, hinayaan niya, parang niya itinapon dyan sa mga buhaya dyan. Tigil-tigilan nyo yan. Tigil-tigilan nyo yung kadadrama ninyo. Na kunwari mabait si Marcos at tayo niya ma-impeach si BP Sara. Ang sabihin ninyo, ayaw na mga mambabata, suportahan yan kaya walang pumipirma. Yan ang totoo dyan. Kasi kung may pipirma na 103 or 1/3 out of 304 or 305 na mambabatas, 103 lang pumirma, aakyat na sa Senado ang impeachment. Ang problema ni isa wala atang pumipirma. Siguro yung Makabayan Black lang, yung Makabayaran Black. Ha? Kaya tigil-tigilan nyo kakadrama nyo. Wala kayong suporta. Bakit? Kasi mag-i-eleksyon. At sila mismo, alam nila ang lakas ng Duterte. Huwag na tayong maglokohan. Mga politiko kayo, alam nyo ibig kong sabihin. Ang masama nito, ginagawa nyo tanga mga Pilipino. So tigil-tigilan nyo yung kakadrama nyo na ayaw at pinipigilan ni BBM ng impeachment. Long impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust, ang isang common ground for impeachment. Inilatag din nila ang anilay matinding pang-aabuso sa discretionary powers ng bise sa paggasta ng higit 600 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, Drama. pa kung may ika-4 na reklamo. Sagot naman ng ilang kongresista. Eto na. Etong si Gutierrez, one rider. Anong naitulong niyo sa riders? Ang ginagawa niyong trabaho ngayon ay banatan lang si BP Sara. Challenge talaga ang timing at kung may numero ba sa Senado. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. Most of them will be focused campaigning, no? Sa kanya nanggaling. Di ba? Kakampi nyo yan. Sinisiraan niya ng Duterte, yung mama na yan. Pero umamin siya. Nakafocus siya sa kampanya. Alam nila ang lakas ng Duterte. In the coming days. So that would also be a challenge. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, walang-wala ang rally sa People Power Monument kumpara sa milyong dumalo sa peace rally sa Quirino Grande. Suplado talaga to si Atty. Panelo. Idiniin pa niya na walang binatbat yung rally ng mga nila Trillanes at sa mga Makabayaran Black. Trillanes! Malabo ka na talaga maging relevant, Trillanes. Wala kang kaka-influence eh. Ay nako, pero okay yan. Sige, diin mo pa, Panelo. Stand bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Eto lang sa akin ha. Eto, huwag nating kakalimutan to. Araw-arawin natin to. Una, huwag nating kakalimutan, singilin sila patungkol dun sa blind items. May dapat managot dyan at ang presidente dapat gumalaw patungkol dyan. Napaka-importante po niyan. Huwag po nating papayagang iligaw ang issue. Pangalawa, ituloy natin ang panawagan sa drug test. Hindi si Atty. Vic lang ang sumisigaw niyan. Kailangan malaman ni Marcos na ito ay sigaw ng taong bayan. Hindi ni Atty. Vic. Kaya dapat siya magpa-hair follicle test. We need to know kung adik yung nagli-lead sa ating bansa. So tuloy natin. Ako po, doon sa mga sumusubaybay sa akin, hindi ko po tinantalan talaga yung drug test na yan. Because we deserve
to know. We deserve a sober president. Kailangan natin ng malinis na presidente. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.